Hello everyone! Ang task natin for today ay magdagdag ng savings sa ating Pag-ibig MP2 account gamit ang ating Visa card. Simulan natin ito sa pag-search ng Virtual Pag-ibig online para makita natin yung website na www.pagibigfundservices.com at i-click natin yung Virtual Pag-ibig. Sa upper left part ng screen na ito, makikita natin yung pagibigfundservices.com/virtualpag-ibig/ at lagi nating i-make sure na secure ang ating connection at ang certificate ng website ay valid, lalo na magbabayad tayo or magko-contribute tayo sa ating savings account. Sa left lower part ang data privacy, saying I have read about the data privacy statement as well as the Pag-ibig Fund privacy policy. After reading that, click lang natin yung small box and then we click on proceed. Dahil nakapag-create na tayo ng account natin before, pwede na tayong mag-login. Click natin ang login. For security reasons, you will be asked to log in to your virtual Pag-ibig account. Click on continue. Para sa mga wala pang account, you can use this website to create your virtual Pag-ibig account. Para naman sa mga nakapag-create na, enter natin yung email address and password and click on login. Sa screen na to, makikita natin sa left side yung mga pwede nating gawin. May video kami na ginawa kung paano natin chine-check yung ating MP2 savings. But for now, we will pay online and click on MP2 savings. Dito makikita natin that we can pay online using the Visa, Mastercard, and JCB. Itong MP2 savings program type ay grayed out na, hindi na natin yan mababago. Ang membership category, mamimili tayo kung local or overseas. Local kung nasa Pilipinas and overseas kung sa ibang bansa naka-base. May dalawang klase ng payment method, that is credit card and PayMaya e-wallet. So, magbabayad tayo ngayon gamit yung ating Visa card. Then, kailangan din nating i-enter ngayon yung ating MP2 savings account number. Yan yung number na ibinigay sa atin ng system nung tayo ay nag-create ng ating savings account online. Kailangan din sinisecure natin tong number na ito dahil ito yung lagi nating gagamitin tuwing tayo ay magko-contribute sa ating MP2 savings account. Kapag na-enter na natin ang ating savings account number, maaari na nating i-click ang verify. At makikita natin na automatically nag-appear ang ating pangalan. Minsan, pwede tayong magkamali sa pag-enter ng ating savings account number, kaya hindi nag-a-appear yung pangalan natin. So, i-check lang natin ulit yung number natin, then we can click on search again. Ang next section naman na fill upan natin ay itong MP2 savings amount na i-contribute natin. Maglagay tayo ng 1,000 pesos at ilagay natin yung period covered from. Since January ngayon, enter natin January. And then year 2021. Yung period covered duration, lagay natin 1 month. Period covered 2, hindi na natin nababago yan. Ang mangyayari kasi dito, kung gusto nyo na 2 months yung period covered duration, yung 1,000 natin for example, mahahati siya. Halimbawa, December 2020 to January 2021. So, yung 1,000 pesos, madi-divide siya into 2. Magiging 500 noong December 2020 and then 500 ng January 2021. Madi-distribute yung total amount na nilagay natin dun sa number of months na pinili natin sa period covered duration. Ngayon sa amount due, merong 1.75% convenience fee.
Yung convenience fee na ito na 1.75% goes to the payment gateway. Hindi siya kasama sa ating savings amount. Bale, ito yung transaction fee. And ang computation niyan, kung 1,000 pesos yung i-contribute natin, times 1.75%, dun natin makukuha yung 17 pesos and 50 centavos na convenience fee. So, ang magiging total amount due natin is 1,017 and 50 centavos. The higher the amount of contribution, the higher the convenience fee. Sa left side, makikita natin dyan, I want to receive payment confirmation via SMS. Tick natin yan. Then, we choose the prefix of our mobile number, yung first 4 digits. Then, we enter the 7 digits. And then, kung gusto din natin makareceive ng payment confirmation via email, enter natin yung email address natin dyan. Sa CAPTCHA, we will enter the code sa box. Kung hindi nyo mabasa, you can try different words. Enter natin kung ano yung nakikita natin dyan. 9DA8U. And then we click on I agree with the terms and conditions. Then, next. Sabi dyan, the code you typed has expired after 300 seconds. Ibig sabihin masyado ng matagal, kaya nagbigay na siya ng panibagong CAPTCHA. And enter ulit natin yon and click on next. Sa part na to, makikita natin yung mga in-enter natin na details kanina. I-check lang natin yan kung tama ba yung mga in-enter natin na details. Yung program type, membership category, payment method, yung ating savings account number, yung name natin, mobile number, email address, period covered duration. Nandyan din syempre yung amount due, convenience fee, total amount due. At ang mahalaga dito, yung merchant reference number. I-take note natin tong merchant reference number kasi in case magkaroon ng problema yung transaction natin, meron tayong hawak na merchant reference number. Kapag na-check na natin yan lahat, we can click on proceed. Ito na yung next step kung saan i-enter na natin yung ating mga card details. Mapa Mastercard, Visa, or JCB. I-enter natin ang first name, last name, card number, expiry date, and CVV. Ano ba yung CVV? Yun yung 3-digit number sa likod ng ating card na kailangan hindi natin ibinibigay sa kung kani-kanino at kailangan secure yun. Kaya ngayon, i-enter na natin yung ating pangalan at yung ating mga card details. At i-check natin mabuti. Make sure your internet connection is secure and mabilis para hindi maiwasan natin yung mga error sa transaction. And also, i-check natin yung detalye na tama yung mga in-enter natin na detalye. And huwag tayong gagamit ng mga public wifi also. At i-check din natin dun sa right side, sa pag-ibig ang pinaghihirapan may katuparan. I-check natin dyan, nandyan yung total amount at yung ating order summary. Kapag okay na tayo, pwede na nating i-click yung complete order. Ngayon, payment processing, kindly wait while we process your payment. Ito naman yung another security or verification ng ating card kung saan magsasend sila ng one-time password sa ating mobile number para ma-verify nila kung tayo ba talaga yung card holder. Maganda din to para ma-secure yung ating transaction. Kaya enter na natin dyan yung ating na-receive na one-time password and we click on submit.
Ayan, successful ang ating payment at nandyan ang transaction number, payment date at ang Visa payment method na ginamit natin. Sa right side, pwede natin i-enter ang ating email or Philippine mobile number kung saan marireceive natin ang ating payment confirmation. Click natin yung arrow at after nyan, makikita natin na na-send na nila sa ating mobile number yung receipt or payment confirmation. Check din natin kung na-receive natin yung sa email kasi nag-fill out tayo na gusto rin natin makareceive ng payment confirmation sa ating email. Sa experience namin, ang aming mga payments sa Pag-ibig MP2 ay hindi nagre-reflect sa aming account real-time. It takes 1 to 2 working days bago mag-reflect sa aming account yung aming contribution. Sometimes longer. Ang mahalaga, ma-check natin siya every day or after 2 days ng ating payment para makita natin na nag-reflect na talaga yung binayad natin or yung contribution na dinagdag natin sa ating Pag-ibig MP2 savings account. Later, i-check natin kung na-receive na ba natin yung payment confirmation sa ating cellphone or via text message at sa ating email. At i-share namin yun sa inyo. For now, bibigyan muna namin kayo ng some Yume tips. Ang ating Yume tip number 1, do not give your one-time PIN, password, or card details to anyone. Kailangan secure yung mga detalye na yan para maiwasan natin yung paggamit ng ibang tao ng ating card. Yume tip number 2, whenever making payments, do not interrupt the crucial payment processing part. Sa parte na nagpa-processing na talaga yung payment, wag nating pipindutin yung mga back or return or space bar, hayaan lang natin siya na mag-process. And Yume tip number 3, always check and use secure connections, websites, and devices. Ngayon naman, ipapakita na namin sa inyo yung mga payment confirmation na na-receive natin. Ito yung mga text messages na natanggap natin galing sa Pag-ibig Fund at sa PayMaya. Hi Yume, thank you for paying the amount for your MP2 savings. Yung PayMaya, hindi tayo nagbayad via PayMaya pero dahil PayMaya yung gateway ng Pag-ibig Fund at may PayMaya account tayo, naka-receive din tayo ng text message mula sa PayMaya acknowledging na ginamit natin at nagbayad tayo. Ito naman yung text message ng Pag-ibig Fund. Hi Yume, thank you for paying that amount for the MP2 savings. At nandyan yung date at binibigay din nila yung merchant reference number. So, i-take note lang natin yan at itago natin yan para meron tayong kopya ng ating merchant reference number. Ito naman yung na-receive natin na text message from PayMaya. View your purchase of 1,017.50. Nandyan din yung ibang details and transaction number. And now, i-check naman natin yung email payment confirmation kung na-receive na rin natin siya. From online payment at pagibigfund.gov, Pag-ibig online payment facility confirmation. And ang content ng email na to ay sinasabi lang niya na your payment was successfully completed, the amount they receive, and then yung merchant reference number. And should you have any query or clarification regarding the transaction, call the Pag-ibig Fund hotline, nandyan yung number, or pwede din na mag-email sa kanila sa contact us at pagibigfund.gov.ph. If you want to check your Pag-ibig MP2 savings if the contributions are already reflected, we have made a video for you. You can check that video on this channel. And for our next task, we will make a video regarding Pag-ibig MP2 savings payment using PayMaya. Huwag kalimutang mag-like, hit the subscribe button, and click on the notification bell para sa mga susunod pa nating task sharing. See you on our next Yume task.